Paano ba? 8 tips para maka-move on agad. Kung nahihirapan kang mag-move on from your heartbreak, panoorin mo ang video na ito. Tip number 1. Bigyan ng panahon ang iyong sarili. Hindi dapat minamadali ang pag-move on. Hindi ito magiging isang overnight process at maaaring magtagal ng ilang araw, linggo o kahit buwan o taon pa bago mo maabot ang puntong ito. Depende kasi yan kung gaano katagal mong minahal ang iyong ex. The longer the relationship, the longer it will take to forget and move on. Kaya maging mabait sa iyong sarili, maging patient sa iyong sarili. Hindi talaga ito makakamit sa iilang araw lang ng pagninilay-nilay at pag-alaga sa sarili. Posibleng pabalik-balik ang heartbreak sa inyo. Ibig sabihin nito ay dapat mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang maiproseso ang mga emosyon at maisip ang susunod mong mga hakbang. Kung hindi mo bigyan ng sapat na panahon ang iyong sarili, maaaring mahirapan ka maayos na i-handle ang mga pangyayari at emosyon. So, paano mo ba bibigyan ng sapat na oras ang iyong sarili? Kung ikaw ay naiiyak, umiyak. Sabihin sa mga tao sa paligid mo na pasensya na kung medyo emotional ako dahil ako nga ay nag-undergo ng isang breakup. At sana masuportahan niyo ko. Maaaring mag-journal o magkonsulta sa isang doktor kung talagang hindi na kinakaya. Kung walang budget para sa therapist, nandiyan naman si ChatGPT o ang ating mga kaibigan. Bigyan ng panahon ang iyong sariling maghilom. Huwag masyadong madaliin at huwag i-expect na kinabukasan ay magiging okay ka na. Natural lamang ang nararamdaman mo. Tip number 2. Iwasan ang pagpagkakalulong sa alak o ibang bisyo. Hindi nakakatulong ang pagpapakalulong sa alak o sa ibang bisyo upang makamove on, even if iniisip mo na ito ang paraan para makalimot, lalong-lalo na mga lalaki. Itong ginagawa, no? Mas umiinom at dumadalas ang pag-inom. Sa halip, maaari itong magdulot ng mas malaking problema para sa'yo. Kung nais mong makalimutan ang mga nangyari, maghanap ng mga paraan upang maibsan ang iyong mga emosyon nang hindi nakakasama o nakakasama sa iyong kalusugan. Look for healthier forms of getting over your ex. So, pangit naman yun, 'di ba? Naging lasinggero ka dahil sa ex mo. Sa tingin mo ba may pakialam pa siya sa'yo? Wala na, kasi nga hiwalay na kayo. Malamang nag-e-enjoy siya sa buhay, tapos ikaw inom ka ng inom. Tapos sinisira mo yung sarili mong buhay. Huwag mong gawin sa sarili mo yun. Ano yung mga healthier forms of coping? Maaring mag-pick up ka ng sport, makipagkaibigan ka, mag-aral ka, i-focus mo yung sarili mo sa trabaho, mag-exercise at magpaganda o magpagwapo ka. Yun ang magandang way of dealing with a breakup. Hindi yung sisirain mo yung sarili mong buhay para maawa sa'yo yung ex mo. Malamang sa malamang, hindi ka na nga tinitingnan nun. At saka pag nakita niya pa kung anong ginawa mo sa sarili mo, ang maiisip niya, instead na maawa, ang maiisip niya ay, buti na lang, umalis na ako. Yan, pwede kang mag-exercise, mag-meditate, magbasa ng libro, mag-aral. Pagbutihin mo ang iyong sarili para in the future, siguro pag nakita ka ng ex mo, marirealize niya, ito yung sinayang ko, ito yung tinapon ko, tingnan mo kung saan na siya nakarating. Tip number 2, iwasan ang pagpapakalulong sa alak o ibang bisyo. Tip number 3, maghanap ng mga kaibigan o taong makakausap. Mahalaga kasi ang suporta ng ibang tao sa proseso ng pag-move on. Hindi mo kailangang mag-isa sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Mahalaga na merong mga taong makakasama at makakausap ka. Pwedeng magtanong ng payo o makarinig ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. Hindi mo rin kailangang sabihin sa kanila ang lahat ng detalye ng mga nangyari, basta't handa silang makinig at tumulong. So maghanap ka ng mga kaibigan na makakausap mo, preferably yung kaibigan na hindi kaibigan ng ex mo. Kasi syempre, gusto mo ba na nakakarating sa ex mo na nahihirapan ka mag-move on? Ayaw, 'di ba? So humingi ka ng suporta sa mga kaibigan na meron ka na bago pa kayo magkakilala ng iyong ex. And
kung maaari, mag-form ka ng new friendships. Marami naman na ngayon ng mga Facebook groups kung saan pwede kang humingi ng tulong, na humingi ng payo, or pwede din sa mga communities tulad dito sa Paano Ba Tagalog How to Channel, no? Pwede kang mag-leave ng comment dito. Maaari rin kayong mag-book actually ng one-on-one consultation with me. Ang link ay nasa description para mapakinggan ko ang inyong storya at para mabigyan ko rin kayo ng payo. So mag-book lang kayo below para makahanap kayo ng taong makakausap nyo at mabibigyan kayo ng mga payo. Tip number 4. Pag-aralan ang pagtanggap ng mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Maaaring hindi mo kontrolado ang mga pangyayari o mga bagay na nangyari. May mga sitwasyon na hindi mo maaaring kontrolin at mas mahalaga na tanggapin ang mga ito kesa magpakahirap na baguhin. Sa halip na magpakalunod sa mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin, pag-aralan ang pagtanggap ng mga ito. So, hindi mo makokontrol kung mamahalin ka pa ng ex mo. Hindi mo makokontrol kung babalikan ka niya. Ano ang makokontrol mo? Ang iyong sarili. Kung ano na ang gagawin mo ngayon. Hahabol-habulin mo pa ba siya? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo sisirain ang buhay mo para sa kanya? Ano ang mga hakbang na gagawin mo para maka-move on at ma-improve ang buhay mo? So, ito ang mga dapat mong itanong sa iyong sarili dahil ang makokontrol mo lang ay ang sarili mong aksyon at gawa, hindi ang aksyon at gawa ng ibang tao. Matuto ka ring magdesisyon kung ano ang mga bagay na kaya mong kontrolin at kung paano ka magre-react sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kunyari, isang malaking bagay na nakatulong sa akin nung ako naman ay nag-undergo ng breakup mula sa aking ex, ay pinaalala ko sa sarili ko na nandyan ang Diyos, at baka may mas maganda pa siya na maibibigay pa sa akin na tao, na hindi pa ito ang tao na nakalaan niya para sa akin. At tama nga, no? Naging single ako ng mga 3 taon, pero ngayon, may ipinakilala sa akin si Lord na mas mabuting tao, na talagang masasabi ko ay nagpapasalamat ako na naghiwalay kami ng ex ko. Kaya ikaw, kapag napanghihinaan ka ng loob o hindi ka maka-move on, just remind yourself na maraming iba pa dyan na baka mas higit pa sa ex mo, na posibleng kaya ang dahilan kung ba't kayo nag-break ay para mabigyan ng espasyo ang paparating pa na tao sa buhay mo. Tip number 5. Isulat ang iyong mga emosyon. Ang pagsusulat ng mga emosyon ay isa sa mga paraan upang may proseso ang mga nangyari at maipakita sa iyong sarili. Pwedeng mag-drawing o mag-compose ng isang tula o kanta. Pwede rin namang isulat sa diary ang mga thoughts at emotions mo tungkol sa mga pangyayari. Ang pagsusulat ay isang magandang paraan upang ma-release ang mga nararamdaman mo. Kaya isulat ang iyong mga emosyon. At tingnan mo kung makakatulong itong maibsan ang dalamhati sa iyong puso. Tip number 6. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Sa proseso ng pag-move on, mahalaga na tanggapin ang katotohanan. Ibig sabihin nito ay tanggapin na may mga bagay na nangyari na at hindi mo na ito kayang baguhin. Kung nangaliwa ang partner mo o di kaya nag-away kayo ng matindi at naghiwalay kayo dahil dito, at sinubukan mo naman ang lahat. May mga video tayo dito, I'll put a link also above, kung saan kung gusto mo talagang suyuin ang ex mo at feeling mo ay kasalanan mo kung ba't kayo nag-break up, maaari mo namang gawin ito. Pero kapag ginawa mo na ang lahat, kailangan mo tanggapin na hindi ka na niya gusto, na hindi ka na niya mahal. Kung pinaltan ka man niya, na may ipinalit na siya sa'yo. Nang sa gayon ay makaisip ka na kung ano na ang gagawin mo. Mahirap pa nito tanggapin, hindi na mababago kung ano ang nangyari. Ano man ang dahilan niya kung ba't kanya biglang iniwan o biglang pinagpalit. Hindi na mahalaga yon. Kasi maski ano naman ang dahilan, hindi magbabago ang resulta. Hindi pa rin kayo magkakabalikan. Kaya kailangan mong isipin, ano na ang iyong gagawin, given na ito na ang katotohanan sa ngayon. Sa halip na magpakalunog sa mga panghihinayang o pag-aalala, tanggapin na lang ang katotohanan upang makapagsimula ng mag-heal at mag-move on. Tanggapin ang katotohanan. Tip number 7. Maghanap ng mga bagong interes.
Sa proseso ng pag-move on, ito actually ang isa sa mga effective at effective. Huwag ka mag-focus sa mga nakaraang pangyayari. Bagkus, mag-focus ka sa hinaharap. Maghanap ka ng bagong pagkakalibangan na hindi mo naaalala ang iyong ex. Mahalaga na maghanap ng mga bagong interes o mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. I-reinvent mo ang sarili mo, and minsan, your best self actually comes from some of your toughest moments in life. From your worst breakup, doon pa nga lalabas ang pinaka-okay na version ng sarili mo. Pwede mong subukan ng mga bagong hobbies o paglalakbay o travel. Maaari rin na mag-focus sa iyong career at mga personal na goals. Tip number 7, maghanap ng mga bagong interes sa buhay. Tip number 8, magpatawad at mag-let go. Minsan kasi kaya tayo hindi maka-move on dahil hindi pa natin napapatawad ang ating ex at galit pa tayo. Pero dahil hindi mo pa siya pinapatawad, actually pinahihirapan mo lang ang iyong sarili. Sa pag-move on, mahalagang magpatawad at mag-let go. Patawarin ang ex at patawarin din ang iyong sarili sa mga pagkukulang mo. Pwede kang magpatawad sa ibang tao para makapagsimula ang proseso ng pag-heal. So kung meron din siyang kabet o kalaguyo, ay patawarin mo na rin ito. Pwede rin mag-let go sa mga nakaraang pangyayari at emosyon na nakakapagpahirap sa'yo. Hindi ito magiging madali, ngunit magpapalaya ito ng mga bagay na nakakapigil sa'yo sa pag-move on at pagtungo sa mga bagong posibilidad sa iyong buhay. Sana nakatulong ang 8 tips na ito. Kung kailangan nyo ng mas customized na pagtulong, kailangan nyo na makakausap, maaari kayong kumonsulta ng profesional. O di kaya kung gusto nyo lang ng magpapayo sa inyo, maaari kayong mag-book sa ating link in the description box. Meron po tayo dyang buymeacoffee.com na link. Diyan po pwede nyong i-book at ako po mismo ang makausap nyo tungkol sa mga problema nyo. Maraming salamat. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And hope to see you in future Paano Ba Tagalog how-to videos.